Isang lalaki mula sa Florida ay tila hindi natututo sa kanyang leksyon matapos siyang maaresto, hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, kundi higit pa sa 36 na beses. Tumigil ka dyan, tumalikod ka. Ano nangyayari? Lumingon ka nang walang hawak sa kamay mo. Pinag-uusapan natin kung ano ang nagdala sa kanya sa ika-38 niyang pagkakaaresto. Oo. Meron sila niya sa gym. At kung nasaan na ngayon ang ilan sa mga kasong yon. Gusto mo bang ibigay sa kanyang pangalan mo? Gusto mo bang ibigay sa kanyang buong pangalan mo? Ito ang Law and Crime na inihahandog ng Law and Crime. Ako, si Elizabeth Milner. Maaring natatandaan niyo ang suspect mula sa nauna naming episode dahil dati na siyang naaresto sa malaswang paglalantad ng sarili. Naaresto siya ngayon dahil sa umano'y sunod-sunod na krimen sa ilang county ng Florida. Setyembre 8, 2025, nasa Martin County tayo sa parking ng shopping plaza. Kakatapos lang ng 11 ng umaga ng palibutan ng Road Patrol deputies at ilang criminal investigation detective ang isang lalaki. Panuorin natin ang palitan ng putok. Halika dito! Halika dito! Lumapit ka sa akin. Stop there, turn around. Humikot ka! Humikot ka na! Nakataas ang mga kamay mo! Kinilala ng Martin County Sheriff's Office ang lalaki na si Debs Cardoso, 30 taong gulang. Ayon sa post ng departamento sa social media, wala siya sa plaza noon para mamili, kundi para maghanap ng biktima. Alam nangyayari? Anong nangyayari? Magpaalam ka. Ha? Salamat sa Diyos. Anong nangyayari? Bigyan mo lang kami ng sandali, ayos? Ipaliwanag namin lahat sa'yo sa isang saglit lang. Saan ka po pupunta? Anong nangyayari? Kasi. FC! May nakita akong kahit ano para sa akin na yun. Kung ikaw ay sasakay ng kotse, Sasakay ka pa rin sa kotse. Sasakay din ako sa kotse. Niredak ng tanggapan ng sheriff ng Martin County ang ilang bahagi ng body cam. Ayon sa mga investigador, di umano'y ninakaw ni Debis ang Jeep Wrangler sa Broward County, Florida. Pagkatapos, dinala niya ang kotse sa Martin County at tinangka umanong magnakaw ng isa pang kotse. Ayon sa dokumento ng korte, natuntun ko ang sasakyan na lumabas mula sa Martin Square Plaza, 3,100 at 38 Southeast Federal Highway, Stuart, Florida. Bas sa natatanging katangian nito. Lumiko ang sasakyan patimog sa Southeast Federal Highway at huminto sa pulang ilaw sa kanto ng Southeast Indian Street. Naka-roll down ang bintana at ang driver ay nakaasul na long sleeve, kulay abong sombrero at may maitim na buhok sa mukha. Nagpatuloy ang sasakyan patimog at lumiko papasok sa Wedgwood Commons Plaza sa 3,500 at 40 Southeast Federal Highway, Stuart, Florida. Nagpatuloy ang sasakyan sa parking lot hanggang taktikal na pumwesto sina Major Croft at Detective Markham sa harap at likod ng sasakyan. 20 minutong oras, bata. Siya siguro ang nagbabantay na sasakyan. 21 layo, paulit-ulit siyang ganito, literal. Tingnan mo, isa sa inyo. Hindi ko alam kung may alam na tayo tungkol sa kanya. Sabi nila dito raw katama. Basta't nandyan ka sa bagay na yan. Lahat. Sige, salamat. Sumunod naman siya, di ba? Oo. Hero. Halos, tapos na ang lahat ng bigla kong inatras na mabilis. Sige, tapos na tayo. Nakita ko ang puting truck mula sa itim. Saan ka papunta? Lumalaban siya pataas. Oh, ayos lang yan. Nilagay ko sa reverse, nakita niya ako. Tapos sabi ko, Hoy! ayos yan. Ginagawa na natin yun. Medyo huli na. Wala naman yun sa akin. Nakakatakot siya. Ano laro? O, anong palagay mo? Ikaw, kailangan mong umasa na maipasok niya siya. Good, we need it. Sino ang nasa puting tasa? Di ko alam. May puting truck na papunta rito. Ikaw ba yun, Paulo? Sige. Sasakyan mo ba yan? Hindi. Sino may gusto nito? Alam kong gusto ko siya. Kaya kung gusto ninyong buwagin ng AD, lalabas kami at magrarally. Wala kaming problema na kunin ito. Kung gusto niyang kunin ito kahit anong dahilan, ayos lang. Pero wala kaming problema na kunin ito. Ayos, wala nang tanong mo ron. Hindi nila ako mapapaparada. Pabalik kami agad.
Sige, tulad ng sinabi ko, hindi ako detective. Sila ang magtatanong sa'yo ng lahat ng tanong, okay? Tulad ng sinabi ko kanina, para lang akong taxi service. Parang taxi. Sinabihan lang nila ako na ihatid ka mula doon papunta dito. Nandyan ang opisina ng sheriff, nandyan din ang opisina ng detective. Okay? Kaya isipin mo na lahat ng tanong mo ay para sa kanila. Ayon sa mga online na tala, hindi na bago kay Debis Cardoso ang maaresto. Ang insidenteng ito ay sinasabing ika-38 niyang pagkakaaresto. Nahaharap na siya dati sa mga kaso ng hit and run, DUI, pagmamaneho habang suspendido ang lisensya, disorderly intoxication, indecent exposure, petite theft, at paglalagalab. Ilan lang iyon sa mga kasong hinarap niya sa mga taon. Mamaya, tatalakayin natin ang body cam mula sa isa sa mga dati niyang pagkakaaresto. Habang dinadala si Debs sa interrogation room ng Martin County Sheriff's Office matapos maaresto noong Setyembre, 8 nagrereklamo siya ng pananakit ng katawan. Nakakaramdam ako ng matinding sakit. Makikita mo ang mga binti ko. Ano? Tingnan mo, ibaba mo ang medyas para makita mo nga durusa sila. Dahil sa ano? Tingnan mo. Wala namang mukhang malala. Galos lang sa binti mo. Yun lang. May gunos nang dyan. Kapag natatanggal ang medyas, ang kotse mula sa aking paghawak. May nurse sa kulungan. Oo, hindi ko ito ayusin. Sa ospital talaga dapat. Anong nagagawa ng ospital na di kaya ng nurse sa kulungan? Magiging tapat sila sa'yo, lilinisin nila yon, papatayin nila ang impeksyon. Oo. Meron din sila sa kulungan. Wala sila niyan sa kulungan. Meron sila. Wala sila niyan. Nakapunta ka na ba sa kulungan ito? Hindi pa. Sige, paano mo naman nalaman? Wala silang ganyan sa kulungan. Wala silang paninis sa kulungan? Sa tingin ko, wala. Sa tingin ko, meron. Nandun sila para asikasuhin yan. Hindi pa kasi. Sige, nandun sila para asikasuhin yan. Isa siyang nurse na maglilinis ng sugat mo. Hindi kita dadalhin sa ospital para lang dyan. Kung kailangan ka nilang dalhin sa ospital, gagawin nila. Ayaw mo mga ganitong bagay ang... Magdala sa'yo sa ospital. Pupunta tayo sa nurse sa kulungan. At kung matukoy na lang, kailangan mong pumunta sa ospital, dadalhin ka nila roon. Ayos ba? Handa ka na ba? May problema siya sa binti niya. Iyan ang kulungan. Yup. Anong nangyari sa binti mo? Ang sinasabi ko. Malasan niya. Yan ang sinasabi ko. Kailangan kong pumunta sa ospital. Mukha lang namang kagat ng lamok. Hindi, tingnan mo. Kagat lang yan ng lamok. Pag ibaba mo ang medyas, makikita mong nabigyan na kita ng atensyong medical. Sige, bibigyan ka nila ng attention medical doon. Sige, ano yung nangyari sa harap? Hindi. Inaresto si Debis Cardoso dahil sa kasong felony na grand theft of a motor vehicle at sa kasong misdemeanor na pagmamaneho habang suspendido ang lisensya. Dinala siya sa kulungan ng Martin County. Nag-post sa Facebook ang tanggapan ng sheriff tungkol sa ika-38 pag-aresto kay Debis at isinulat nila na sa Martin County, predictable ang resulta ng ganitong mga desisyon. Pag lumiko ka sa maling exit, mali ang direksyon mo. Alam mo kung gaano katagal ang epekto niyan? Sana makulong siya ng matagal para di na umabot sa ika-39 na pag-aresto. #malingexit. Ayon sa online court records, noong Oktubre 6, 2025, nag-plead ng not guilty si Debis. Ngayon, balikan naman natin ang isa sa nauna niyang pag-aresto. Sa kasong ito, babalik tayo sa Hulyo 22, 2024 sa Miami Beach, Florida, malapit sa Catalina Hotel and Beach Club. Matapos ang hating gabi, isang hotel staff ang sumenya sa mga pulis ng Miami Beach. Sinabi niya na may isang lalaki na nagbigay ng nakakabahalang mga komentong sexual sa kanya at pagkatapos ay di umano'y ipinakita pa ang kanyang ari. Sige, paano mo tinatangkang? Ginawa niya yon dahil sabi niya, nandito na ako. Ano ginagawa mo? Ginawakan ka niya? Hinawakan niya ang mga labi ko. Parang ganun nga. Ayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng mga responder na medical? Gusto mo bang sumama sa amin? Sandali, may ID ka ba? Wala? Nandito ko bang mag-isa? Hindi. Maghihintay ako. Hindi tayo pupunta doon, pero halika dito. Tinawagan mo ba? Tinawagan mo ba ang Shami sa isa o kahit ano pa o hindi? Ano may tsura niya?
Maliit na lalaking Hispanic, mga 5 talampakan at 6 na pulgada ang taas naka-shorts, itim na shorts. Parang naglalakad-lakad law siya kung saan-saan. Kaya Hispanic siya, mga 5 kalampakan at 6 na pulgada ang taas. Sabi niya, isang kulay lang ang shorts niya. Itim, puro itim siya, pati ang fedora niya. Puting lalaki, itim na lalaki, puti. Bene. Pwede ka ba maghintay dito ng 2 segundo at tingnan kung mahahalap namin sila? Sige. Ano bang eksaktong ginawa niya? Parang Hakbang. Sige, gusto mo bang pumunta sa hotel namin? anong pangalan ng hotel ninyo? At sinabi niya, ikaw na ang mag-supervise nito. Sabi ko, teka lang. At nung tatapigin ko na sana siya sa balikat, bigla niyang sinuntok yung isa. Sinuntok ka niya gamit ang nakasarang kamao. Naalala mo pa kung anong kamay ang ginamit niya? Ginawa niya gamit pareho kamay. Kaya sa araw na yon, parang ganito siya. Oh. Why? Akala niya, tinulak ko siya. Gusto ko ba yun? At anong ginagawa niya? Anong sinusubukan mong gawin? Pigilan siya. Kasi parang... Walang parts sa system ng computer namin. So, nasa counter ka, nagtrabaho ka doon, at kinalabas mo siya kasi wala siya sa sistema. Sinusubukan niyang kumuha ng kwarto. Hindi, sinusubukan niyo mag-masturbate sa hotel. See? Sabi ng empleyado ng hotel, hindi naman daw bisita ang lalaking ito. Basta na lang daw siyang pumasok sa hotel mula sa kalsada. At kaya pinalitan niya si X at si X. Ano na? Itigil ang bote. Get right here. At ipipisil ko ang labi ko sa pisngi ko. Ano pa nangyari? Tumakbo lang siya. Hindi. Sinubukan pa niya akong saktan ulit. Sabi ko, teka lang, ano ba to? Sige. At pagkatapos, nagsimula siyang, sinubukan mo ipagtanggol ang sarili mo at doon ka na tumakbo palayo. Kaya nagsimula akong sumilip-silip. Kaya nagsimula akong makipagtalik sa kanya. Hindi ko ito nilinis. Oo, tungkol dito sa buho. Yeah. Sabi niya, kung gusto mo, pwede ko itong ibigay niya yon. Ipinaba niya ang kanyang mga kamay. Napakaliit. Sige. Isang pulada lang to. Okay. Alright. Kaya sinuntok pa niya? Sige, ayos lang. At sabi mo, isa siyang lalaking Hispanic. Mima Pito. Prima Quito. Oo, nag-unlock tayo. Hindi naman itim. More or less how old? Naku, narinig mo ba yun? Alam mo na, yung maliit na lalaki. Yun ang boses niya, parang malambing. Oo, mukha siyang teenager. Parang Sobrang happy ba? You wanna press start? Oo, gusto ko talagang makita yon. Makalipas ang ilang minuto, nakita ng pulis ang lalaking kahawig ng suspect sa isang fast food sa kanto. Babalik ako. Huwag kang lilingon. Huwag ka na dilipon. Huwag kang dilipon. Patay. May gagawin ako. Huwag kang kabahan. Naninikip ang dibdib ko. Naninikip ang dibdib ko. Naninikip ang dibdib ko. Anong meron? Nakuha mo. 2, oo. Sige, alis na tayo dito. Maganda ito. Bakit tayo nakikipag-usap sa'yo? Hindi ko alam. Kinakausap ka namin. Kinakausap ako ng lalaki at ako naman. Ano ba to? Wala akong hindi ko... Lima sandata ka ba? Or naman ganyan? Sama, dore ka dinama. Uy, pare, anong ginagawa mo? Umupo ka dito. Ano? Umupo ka dito. Mira. Tumanggi siyang magpakilala, pero kinumpirma ng mga opisyal na siya si Debbie Cardoso. Marap ka sa kotse. Marat hindi ka tumayo rito. Bakit hindi ka tumayo? Wala ka bang arma sa'yo? Ako dito. Alan dun? Anis sila. Ano mo na? Napuntahan ko na. Napuntahan mo na rin. Napuntahan mo na dati, tama? Ha? Napuntahan mo na pa yun dati. Kita mo ba si Timmy rito sa kulungan? Ooh, Terrell! Oh, tingnan mo yan. Tumalon siya palabas. Ano yon? Nasa bulsa niya sa likod, dun mismo. Baliktad ang katawan. O mga pare, nakikita niyo ba kung anong pinag-uusapan niyo?
Ano ba yan? Talaga bang nilagay mo yung bagay na yan sa bulsa ko? Nakawal ng mga camera natin, tama ba? Oo. Ikaw ang naglagay niyan. Kinatap mo lang ang kotse mo. Oo, itong F ng kotse ko. Grabe yun, di ba? Susurin ko ang bulsa ko. Wow. Nobyembre 16. Hawakan ko siya, kuhanan mo ako ng bag para may lagay ko ito. Sandali lang. Hindi, huwag kang sumuko. Alam ko. Diyan ka lang mag-relax. Diyan ka lang mag-relax. Matras ka. Uy, ano ang pangalan mo? Makukulong ka na, pare. Hindi mo sasabihin sa akin na pangalan mo. Wala akong ginawa. Sige. Si Debbie Cardoso ay dinala sa Miami County Jail, isang lugar na alam na natin na yon. Hindi siya nagtagal doon. Umupo ka dito. Parang hindi ka pa na-aresto dito sa Miami-Dade County. Wala kang natatanggap na waran. Saan ka galing, pare? Anong estado? Saan estado ka galing? New York. New York? Sige. Magawa sila ng waran. New York. Rivera! Walang lumabas na tugma. Oo, kumuha sila ng waran. Teka lang. Ilalagay ko muna siya sa selda hanggang maging handa kayo. Anong gagawin niyo sa akin? Hindi ko alam kung anong gagawin nila sa'yo. Halika dito. Gusto mo bang ibigay sa kanya ang pangalan mo?
Gusto mo bang ibigay sa kanya ang buong pangalan mo? Sige. X-ray 2,000, 80 mga opisyal. Ayon sa online na tala sa oras ng pag-record na ito, si Debbie Cardoso ay may isang bukas na kaso sa Miami-Dade County mula sa aresto noong Pebrero 6, 2025 buwan bago umano ang pagnanakaw ng kotse. Inaresto si Debbie dahil sa misdemeanor na pananakit, pagtutol ng walang karahasan at pagbibigay ng maling pangalan matapos maaresto. Ang kanyang takdang petsa sa korte ay sa Mayo 20, 2026. Ayon sa online na talaan ng korte sa Martin County, Florida, bukas pa rin ang kasong grand theft ni Debbie Cardoso at gaganapin ang susunod na pagdinig sa Hunyo 4, 2026. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Magkita tayo ulit bukas para sa bagong kaso.